Ang nakaraan, tuluyan ng nakaharap ng ating bida ang boss ng kagubatan, ang Wolf King. Isang napakalaking halimaw na may bilis na higit pa sa ating bida. Sa kanilang paghaharap, agad ginamit ng boss ang kanyang kakayahan upang utusan ang kanyang mga alagad na umatake. Gayunpaman, hindi naging suliranin sa ating bida ang mga mabababang uri ng halimaw. Sa paggamit niya ng kanyang maskara, lumabas ang isang dambuhalang tigre na nagpatalsik at nagpang-inig sa mga ito. Lubos na nagalit ang Wolf King, ngunit hindi niya inasahan ang kasunod na atake ng ating bida. Sumugod ito sa halimaw, subalit dahil sa taglay nitong bilis, ni isang atake ay walang tumama. Mabilis namang gumanti ang Wolf King at ginamit ang Steel Pick Claw sa isang malakas na pag-atake. Nasira ang baluti ng ating bida at naubos ang kanyang panangga. Ngunit isa lang pala itong patibong. Sa itaas, naghanda ang kanyang mga clone upang pakawalan ang isang napakalakas na atake, ang 7-star Flaming Arrow. Tinamaan ng malaki ang Wolf King, ngunit sa galit nito, sunod-sunod nitong binugbog ang ating bida. Hindi nito inaasahan na mahuhulog siya sa isang patibong na inihanda ng ating bida. Bagaman madaling nakawala ang Wolf King, agad itong sumugod muli at nagpakawala ng isang matinding atake, na tuluyang bumutis sa dibdib ni Shen. Malaking bawas ito sa kanyang buhay, ngunit isa na naman itong patibong. Habang lumalayo, sumali siya sa atake ng kanyang dalawang clone at muling ginamit ang 7-star Flaming Arrow. Nagkaroon ng napakalakas na pagsabog at pagyanig sa paligid. Tuluyang nawala ng malay ang Wolf King. Samantala, namangha si Linger sa ipinakitang galing ng ating bida at iminungkahing tapusin na ang halimaw. Ngunit sinabi ng ating bida na may kailangan pa siyang asikasuhin bago iyon. Ang pagpapatuloy, babalik tayo kay Yang Sheng, na nagpapanggap pa ring patay habang nakahiga sa lupa. Nagtataka siya kung bakit biglang tumahimik ang paligid matapos ang pagsabog. Natalo na ba yung lalaki kanina? Nagpa siya siyang magpatay mali siya pa ng kaunti hanggang sa masigurado niyang wala ng tao sa paligid. Titignan niya daw kung ano ang mangyayari. Ngunit biglang may palasong tumama sa tabi niya. Nang makita niyang si Shen King ito, agad siyang nagtanong kung napatay ba talaga ang boss. Sumagot si Shen King na halos mamamatay na ang halimaw. Lumuhod si Yang Sheng at nagmakaawa, sinasabing hindi niya agad nakilala ang kadakilaan ng kanyang big brother. Siya ay nakaluhod sa harap ni Shen. Habang si Shen ay tinitignan lang siya, sinabi ng ating bida na hindi lang niya siya patatawarin, kundi bibigyan pa ng pagkakataong makuha ang karanasan ng boss. Ang mga mata ng kumag ay nagningning tinanong kung totoo ba. Kumikislap pa ang mga mata nito sa kasabikan sa kanyang narinig. Ngunit may isang kondisyon, isang pabor para sa hinaharap. Kapag dumating ang tamang oras, gagawa ako ng paraan para ipaalam ko ito sa iyo sambit ng ating bida. Itinutok niya ang kanyang palaso sa mukha ni Yang Sheng at tinanong kung tatanggapin niya o hindi. Nagulat si Sheng sa galaw ng ating bida, napasigaw pa ito. Malalim na nag-iisip ang ating bida, habang nakayuko, nagsambit ito ng malapit ng palihim na makipagsabuatan si Xiao Tian sa ibang mga grupo sa kumpanya upang agawin ang aking posisyon. Kahit hindi ganoon kalaki ang impluwensya ng kanyang pamilya, mas madali silang mapapanigan at makakakuha ako ng kaunting oras. Ang kakayahang dalhin ng mga katangian ng laro sa realidad ay magiging totoo sa loob ng 6 na buwan. Kailangan kong dahan daw ang mag-level up sa panahong iyon. Nangangamba na nagtanong si Yan Sheng kung matutuhog ba siya ng palaso sa sandaling pumayag siya agad-agad. Pinagpapawisan ito habang nakataas ang kanyang kanang braso. Tumingin ang ating bida, sa kanya nang nakatingin, sambit nito na siyempre. Pagkatapos ng lahat, isa kang negosyante sa puso. Ayaw niyang makipagnegosasyon sa mga taong walang ambisyon, sinabi ng ating bida na kung pumayag ka ng hindi man lang nakipagkasundo sa isang kondisyon, hindi ito maaaring totoo. Sumagot si Yang Sheng sa ating bida na dahil nauunawaan na niya ang sitwasyon, hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa. Gusto niyang humingi ng tulong na magpataas ng kanayang level at masigurado ang kanyang posisyon bilang pinuno ng Green Snake Gang. Dagdag pa nito na gagawin niya ang lahat sa kanyang kakayahan. Napangisi ang ating bida at naghanda ng kanyang malakas na atake. Kinabahan ang kumag hindi makagalaw sa kanyang nasaksihan. Nagsimulang sumiklab ang gintong enerhiya mula sa lahat ng direksyon, at pinakawalan niya ang kanyang palaso napakalakas na puwersa kung saan kumalat ito sa buong paligid.
Ang kanyang atake ay tumungo sa boss at sumabog ito ng napakalakas na nagpayanig lupa. Pagkatapos humarap ang ating bida kay Sheng at sinabing deal pre. Napalunok ito at pinagpawisan halos manginig sa ginawa ng ating bida. Isang notifikasyon ang lumabas sa kanilang harapan. Lumabas ang impormasyon na nag-level up sila sa pagpatay ng halimaw. Si Sheng Qing ay nagtamo ng 2 level at meron siyang natitirang puntos na 14 na hindi pa nailalagay. At binigyan siya ng isang titulo na Wolf Slayer. Isang mensahe ang kayang natanggap mulang sa mga tao sa nayon sila ay nagpapasalamat. Si Sheng naman ay halos hindi makapaniwala sa kanyang nababasa. Nanlaki ang kanyang mga mata na pawaw ito sa kanyang natamasa na 2 hakbang ng kanyang level sa isang bagsakan. Tumungo si Kumag at nagpakita ng respeto sa ating bida. Nagpasalamat siyang Sheng, sinasabing habang buhay siyang may utang na loob sa kanya at babayaran niya ito. Sinabi nito sa sistema na kolektahin na ang lahat ng loot. Tumingin si Shen King kay Sheng at sinabi na itigil na ang pagtawag sa kanya ng kapatid dahil hindi siya tumatanggap ng maliit na kapatid. Binalaan niya ito na kung madadawat ang pangalan niya sa anumang gulo na nakakahiya, pagsisisihan niya ito ng husto at hihilingin niya na mamatay ito. Galit na silay kay Shen isang nakakatindig balahibo na babala. Hindi nakagalaw si Yan Sheng sa takot at nanumpa siya na hindi niya gagawin iyon kailanman at nangakong nanatiling tapat sa kanya hanggang kamatayan. Tinawag ng ating bida si Linger at sinabing oras na para umalis. Napalingon naman agad ito tungo sa kinalulugar ng ating bida at nagpunta agad ito. Bago umalis, sinabi niya kay Shen King na ipapaalam niya ito sa tamang panahon. Sumagot naman ni Yan Sheng na nakuha niya. At yumuko ito at nagsambit na tinatanaw niya na utang na loob ang lahat ng ito at susuklian ito sa hinaharap. Habang pinapanood ang dalawa na lumalayo, pinuri ang ating bida ni Little Gu, sinabi nito na napakagaling niya. Sa lakas mo at sa iyong kakayahan, nagdesisyon na ako sa akin isipan na papayag na ako pakasalan ka aking asawa. Naglabasan ang ugat sa kanyang muka ng ating bida, tila asiwa sa kanyang mga narinig. Sinigawan ni Shen ito, wika nito ng pasiga na tigilan na, sinabi nito na nagbibiro lang siya, ikaw ay isang NPC lang na puno ng datos na isang bata at sinabing tigilan niya na tawagin siyang asawa. Ang mga tao sa paligid nila ay iisipin pamputol siya sa bata. Inulit ng ating bida ng pasigaw at galit na wag siya tawagin na asawa. Ngunit sa halip na sumunod, nag-init ang ulo niya na galit ito, tumalon ang NPC at kinagat siya sa leeg. Sinabi nito na hindi siya bata. Ramdam ng ating bida ang sakit na pamura na lang ito. Binitbit niya ito, sumigaw naman ito na hindi ako batang babae ng paulit-ulit. Iniisip ni Shen kung sino bang baliw ang nagdisenyo ng karakter na ito. Pinagtulakan niya ito at sinabihang lumayas dahil gusto niyang tingnan ang mga nakuha niyang loot. Ang muka nito ay galit pa din at sinabing wag siyang itreto nito na parang bata. Isa sa mga item na natanggap niya ay isang pares ng White Wolf Pants. Walang class na kinakailangan, level 15 ang kailangan. Sa pagilagag may dagdag na 17, bilis ay may dagdag na 20. Habang puno ang kanyang buhay, tataas ng 100% ang kanyang bilis ng paggalaw. Isinuot niya ito, sinabi niya sa sarili na dumbbell ang kanyang bilis, agad niyang naramdaman na para siyang makakalipad. Isang bughaw na ilaw ang lumapit sa kanya. Bukod doon, nakakuha rin siya ng Wolf Claws, isang sandata para sa assassin class. Kinakailangan nito ng level 15, dagdag 200% na pag-akyat biglaan ng bawas. Kakayahan na karagdagan, Glass Strike. Agad makakapunta sa likod ng kalaban at pwede maglansad ng suprisang atake. Na bad trip ang ating bida, sinabi nito na isang basura. Nagtaka naman si Linger kung ano sinasabi nito. Nakakuha rin siya ng isang White Wolf Fur, isang bihirang item, na alam niyang kailangan para sa isang misyon. Mukhang mahalaga ito. Kasama ng mga iyon, nakakuha rin siya ng kakayahang tumawag ng mga Wolf Companion. Nagpakita ang notifikasyon, ito ay isang summoning skills na walang kailangan na class. Kailangang level 10, kakayahang maglabas ng 2 Phantom Wolf Minions. Ang mga lobo ay kayang makakita ng mga nakatagong nilalang at umatake. Attack power 30, buhay 200, paggastos ng mana 30. At meron itong cooldown na 80. Para sa isang solo player, perpekto ito.
Sa isip-isip niya sa wakas pwede na akong magtayo at maglaro ng pagsusuman ngayon. Habang nanlalaki ang mga mata at masayang tinitignan ang liwanag ng kakayahan sa kanyang harapan. Kaya agad niyang natutunan ang skill. Bumawas ito ng 20 na baryang pilak. Kasama sa natanggap niyang loot ang 42 na ginto, 3 kristal, 17 na pilak na barya at consumables. Samantala nagbago ang tagpo sa baryo. Makikita si Lady Gu na inaantok, nagtataka si Lady Gu kung bakit hindi pa sila bumabalik. Nang biglang binaling niya ang tingin sa pinuno ng baryo na taong Sorrow. Umuusok ito sa galit at nagreklamo siya na kasalanan ng village chief na iwanan ang isang bata kasama ng isang lalaki. Tinanong ng Hot Mama Gu kung ano ba ang level ng lalaking iyon para labanan ang Wolf King. Sigurado na pahamak na iyon ngayon. Ngunit biglang may napansin sila. Nang lumingon ang pinuno ng baryo sa gilid, nakita niyang dumating na ang dalawa. Sumigaw ito na bumalik na siya. Patakbong lumapit si Linger at niyakap ang kanyang ermat, na wala ang pag-aalala ni Lady Gu sa kanyang pagkawala. Sinabi nito na masaya siya at ligtas ito. Sinasabi ni Little Gu na pinrotektahan siya ng ating bida. Inihagis ni Shen King ang wolf fur, sabay sabi, narito na ang hiniling mo. Nabigla ito sa paghagis nito. Ngumiti ang chief at sinabing hindi niya inakalang magiging ganoon siya ka Jose. Malinaw na hindi siya isang ordinaryong tao. Napalunok siya, namula ng bahagya, at sinabing, ayos lang. Kinuha niya ang isang scroll sa loob ng kanyang dibdib at okay, ipinaliwanag na ang lugar ay para sa level 20 hanggang 40. Kung gusto mo pumasok sa loob mag-aatay ka ng isang buwan para maging F na rate ito. Pero kung pipilitin mo pumasok doon ikaw na ang bahala para sa iyong paghihirap. Ibig sabihin, malamang ay mamamatay siya roon. Dagdag pa nito ngayon nasa sa iyo na ang tagong mapa ito ay mas mahirap kesa sa ibang lugar. Pero maganda ang mga makukuha mo na gantimpala. Ngunit isa rin itong magandang pagkakataon, dahil walang ibang manlalaro roon, kaya't makakapag-farm siya ng mag-isa. Lumabas ang notifikasyon na napatagumpayan niya ang misyon. Kinuha lang niya ang scroll at sinabing huwag na siyang alalahanin. Tinanong ni Linger kung aalis na siya agad. Tinanong naman siya ng ating bida kung balak ba niyang patuloy na sundan siya. Sa sandaling iyon, hinailan ng kanyang ina at sinabing tigilan niya ang pakikipag-usap sa anak niya. Ngunit nagprotesta ang bata, sinasabing gusto niyang sumama sa kanya, nagwawala ito habang hawak ng kanyang ermat. Lumingon si Lady Gu at sinabihang dahil nakuha na niya ang mapa, umalis na siya agad galit na turan nito sa ating bida. Sumagot naman siya na nakuha lang niya ang mapa kapalit ng isang napakabihirang item, pero pakiramdam niya ay naloko siya. Inakusahan siya ng pinuno ng pang-aabuso. Napangsinghap ito at sinabi ni Shen King na alam niyang ang mga taong katulad niya ay nangangailangan ng kaunting presyon. Itinaas niya ang kanyang daliri, lumitaw ang gintong liwanag, at tinanong kung ito ba talaga ang gantimpalang nararapat sa kanya. Sinabi ng ating bida na sa pagpatay ko sa lobo at maging isang bayani ito pala ang pagpapakita niyo ng pagpapasalamat. Sa sinag nito napabalikwas ang babaeng Sorrow at sumagot ang ito na maaari niyang kunin ang dagdag na gantimpala. Nagpasalamat siya at sinabing, yan ang gusto ko. Isa itong epic skill para sa isang makapangyarihang atake. Maaari niya itong i-charge sa loob ng 7 segundo upang makapagpakawalan ng maximum na pinsala sa mas pinadoble ang lawak. Attack area dagdag 50% at mayroong pagbaon na epekto na nagbibigay ng 500% sa bilis ng pagbawas. Napawaw ang ating bida sa ganda. Nagsaya siya, sinasabing alam niyang may itinatago siyang kayamanan sa kanyang bulsa. Sa susunod na eksena, ipinakita siyang nagpapakawalan ng gintong palaso, na tila si Moises na nagbigay ng paghati sa dagat. Lumabas ang bagong notifikasyon sinasabi nito na natutunan niya ang power strike na nagbabawas ng 20 na pilak. Namangha siya kung gaano kalayo ang mararating ng kanyang mga kakayahan ngayon. Sumagot ang pinuno na malamang isa iyong epic na kakayahan, kasabay ng pagpikit niya, halatang may pag-aalinlangan. Tumalikod na ang ating bida at nagsambit ng emph, buti na lang isa kang sosyalistang boss, hindi ganap na kapitalista. May puso ka pa rin para sa mga nagsisikap. Nagpasalamat siya sa chief at sinabihan si Linger na aalis na siya kita ulit siya maliit na brat. Tumigil na lang si Linger at nagtaka. Nginitian niya ito ng bahagya at sinabing, lumaki ka ng maayos.
Inactivate niya ang kanyang speed boost at mabilis na tumakbo palayo. Naiwan ang kawawang bata na sumisigaw, "Wala kang puso." Sa susunod na eksena, nakatayo siya sa harap ng isang malawak na karagatan sa labas ng lungsod ang suburb. Hinugot niya ang scroll, umilo ito, at may lumitaw sa lupa. Mula sa kung saan, biglang lumitaw ang isang buong lungsod na nagniningning sa ganda. Isang pambihirang lungsod, lumabas na makapangyarihan pala ang Pergamino. Sa mukha ni Shen masisilayan ang kasabikan. Nakilala niya agad ang lungsod na ito bilang Roy at alam niyang maraming mahahalagang bagay dito. Naalala niya at ginuganita ang nakaraan, sinabi nito sa sarili na bago ang aking muling pagkabuhay, dahil nagsimula akong mahina, na-miss ko ang lahat ng nakatagong boss. At mga espesyal na class-specific na quest sa Beginner Village. Ginugol ko ang 2 buwan sa pagpapastol ng mga baka, bago sa wakas tumakbo papunta sa Roy City, para lang madiskubre na ubos na ang lahat ng magagandang gamit. Pero buti na lang, nalaman ko na noon ang mga lokasyon ng lahat ng mga chest, boss, at kapaki-pakinabang na NPC. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay kapag naabot mo ang level 40, bibigyan ka ng lungsod na ito ng isang misyon, dalhin ang ilang katangian pabalik sa totoong mundo. Kapag nangyari iyon, mararanasan ni Tian Kai ang dobleng sakit na naranasan niya noon. May kasabikan sa mukha ng ating bida, tiyak na maghihiganti sa pag-trader ng kumag. Pero bago siya pumunta roon, oras na para linisin ang kanyang inventory. Iniisip ni Shen na lahat ng walang kwenteng gamit ay gagawin niyang pera. Nagbago ang tagpo sa isang subastahan. Pumunta siya sa bahay ng subasta kung saan maraming bunny-eared na tagapaglingkod ang abalang nagtatrabaho. Malalaking bundok at humps ilaw ang nakapaligid. Sumisigaw ang isang lalaki sa may entablado. Huwag palampasin, lahat. Ang susunod na item sa auction ay malapit nang ipakita. Habang naglalakad siya, napansin niyang napakaraming tao ang nasa paligid. Sa kanyang isip sinambit niya na mabuti na rin yun, mas maraming tao, mas mabilis mabenta. Kung hindi ko ito maibenta bago magbukas ang tindahan ng NPC, hindi ako makakakuha ng mataas na presyo. Isang malusog na babaeng kuneho ang lumapit at nagtanong kung nandyan siya para magsubasta. Tumugon siya at nagtataka kung anong subasta. Itinuro nito ang isang lugar, sinabihan siya ng malusog na babae na kung gusto niya magligak ng mga pangsabatang kagamitan sa lamesa ng pagrerehistro. Dagdag pa nito na kailangan niya din kumuha ng numero at ang mga isusubasta ay nakaayos. Ipinaliwanag na kukunin nila ang 10% ng halaga ng bawat item na maibebenta niya. Tinanong siya kung gusto niyang ilagay ang pangalan niya sa mga item na isusubasta niya, ngunit tumanggi siya, mas gusto niyang manatiling hindi kilala. Sa isip-isip niya at turan sa sarili na wala akong problema kung istorbohin ako ng iba, pero baka matambakan ako ng mga hiling na makipag-party, sumali sa mga guild, at iba pa. Kaya pansamantala ko muna itong itatago. Habang papalapit siya sa entablado, may nag-anunsyo na dumating na ang item 183. Sumigaw ang host na ipakita ang iyong mga kagamitan. Mukhang isang babae ang umaakyat sa entablado. Base sa reaksyon ng mga lalaki, siya ay isang tunay na tanawin. Gaya ng inaasahan, isa siyang babaeng tsinita na nakapusod ang magkabilang buhok at napakalaki ng mga bundok, tenga ng may magarang kasuotan. Nagpaulak ito sa mga tao sa paligid at commandant. Nagsalita ang lalaking katabi ni Shen na kamukha ni Goku, habang naglalaway na panganga ito at sinabi ang laki ng kapaligiran. Inihayag ng auctioneer na ito ay isang bronze ring na nagbibigay ng dagdag 10 luck. The Ring of Greed, walang kailangan na level. Nagbibigay rin ito ng 5% drop rate boost at nagpapataas ng kita ng 5%. Nang ningning ito at naglabas ng kulay bughaw at lilang ilaw. Hindi masyadong natuwa ang lalaki na not pa sa harap ni Shen, sinabi na ito ay isang basura dahil sa tansong kagamitan. Sinabi nito na hindi ito lalagpas ng 5 pilak na barya, hindi nahihigit pa, habang may isang babae na sinermonan ang kasama niyang lalaki dahil sa pagtitig sa babae sa entablado. Nasa likod ang ating bida, sinabi nito ang pangalan ng Singsing. Pinagpawisan ang ating bida. Ngunit alam ni Shen King na ang item na ito ay maaaring lumabas sa tanso o diamond rarity, kaya napakahalagang bagay nito at sobrang bihira. Habang nakamasid ito sa isip-isip niya na naalala ko ang diamond quality greedy ring, isa itong napakabihirang artifact.
Direktang pinapataas nito ang swerte ng dagdag 5-0, dinodoble ang mga nahuhulog na materyales at pera, at ginagarantiya ang golden quality na kagamitan mula sa mga halimaw na level 30 pataas. Nagsimulang magtaasan ang mga bid. May sumigaw ng 5 pilak na barya at 30 na pilak sa kanyang harapan. Dagdag pa ng ating bida na kung ma-evolve ko ito sa diamond quality, magiging. Napahinto ito nang tinanong ng auctioneer kung may mag-aalok ng higit sa 30 at nagsimula na itong magbilang, kaya tinaas ng ating bida ang kanyang kamay at nag-alok ng 1 gintong barya. Naguluhan ang karamihan, bakit siya magbabayad ng ganoon kataas para sa isang bronze item? Sinabihan siyang nababaliw na, ngunit may isang lalaking katabi niya ang nagtaas ng bid sa 10 gintong barya. Nagkaroon ng kaguluhan, lahat ay nag-iisip na ito ay kabaliwan. Ang bronze equipment ay tinatayaan gamit ang gold coins, nabaliw na yata ang dalawang ito. Mga bulong-bulungan sa paligid. Ang lalaking nagbid ay nakangisi kay Shen King. Nagtaka si Shen King, sa isip-isip ng ating bida kung ano ang nakakatawa, pero interesante. Maging ang ranger na ito ay interesado rin dito. Dagdag pa ng ating bida sa niyang sarili na wala na akong pakialam. Sa anumang paraan, makukuha ko ang singsing na ito ngayon. Ngunit para sa kanya, ito ay magiging perpekto para sa kanyang skill, kaya tinaasan niya ang bid sa 30 gintong barya. Hindi inaasahan ng kalaban niya ang sagot na iyon. Ang lalaking nasa likod ay nagsabi ng isang taong malakihan kung gumastos. Napasanggal ito at pinilit niyang maging matapang at tinaasan ito sa 50 gintong barya. Napasigaw ang taga-subasta kung tama ba ang kanyang narinig na 50 na ginto para lamang sa tansong kagamitan. Nagbiro ang auctioneer tungkol sa kung gaano kahirap ang kanyang mga kliyente at napakamapagbigay. Sinabi ng lalaking may sombrero kay Shen King na sumuko na siya dahil pagdating sa pera, hindi siya natatalo. Sinabihan pa ang ating bida ng bata yabang pa nito. Ngunit itinaas muli ni Shen King ang kanyang kamay na nagpatulala sa lalaki. Nagbid siya ng 100 gintong barya. Natahimik ang buong lugar. Idineklara ng auctioneer na imposibleng may makapagtaas pa ng presyo. Nagsimula siyang magbilang, 1, 2, at sa ikatlo, naibenta na ang item. Tumunog ang martilyo, at nakuha ng ating bida ang Ring of Greed. Lumabas ang sistema ng pagbabawas ng 100 ginto na barya. Ngayon, kailangan na lang niyang maghintay ng 8 oras upang magamit ang kanyang evolution skill, na magtitiyak ng mas marami pang item sa hinaharap. Sinabi ng lalaking may sombrero na matapang si Shen King, ngunit binalaan siya na hindi siya kakalimutan nito. Sa huli, umalis ito. Samantala, iniisip ni Shen King kung gusto nga bang maghiganti ng lalaking iyon. Tinanong niya kung sino ang taong ito. May hinanakit dahil dito, hindi ko kayang makipaglaro sa bagay na ito. Bigla na lang may humimas sa kanyang mukha at may tumawag sa kanya ng gwapo. Kinapitan nito ang ating bida habang namumula ang babae. Sinabi nito na ngayong gabi, pag-aari siya ni Hyla. Kung inosente man siya o Sigma, tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang babae ay medyo lumayo at pulang-pula. At nagwika ito habang nakatalikod ng, huwag kang magpakaingot, boss nag-alok ka ng mas mataas kaysa sa halaga ng basurang iyon, hindi ba gusto mo lang talaga akong makuha? Pinagpuisan ng sobra ang ating bida. Itinatanggi nito at sinabi kung kasama ba iyon sa mga patakaran. Habang ang babae ay nakatalikod at nagsasabing talagang nakakahiya. Lumabas na isa pala itong tampok ng subasta na hindi niya alam. Lumapit ulit ito at sinabing huwag ka mag-alala. Ipinatong ni Hyla ang kamay niya sa dibdib ni Shen King. At nagwika ng mahina na ngayong gabi, pagsisilbihan kitang mabuti. Kahit isang in-game na karanasan lang ito, mas magiging maganda pa rin ito kaysa sa realidad. Inilapit ng babae ang kanyang bibig habang nilalabas ang dila at sinabi nito na at hindi tulad ng realidad, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kahit ano. Nagsimula ng magduda si Shen King, baka naman hindi talaga alam ng lalaking may sombrero ang tungkol sa singsing, at ang gusto lang niya ay ang matinding pangyayari sa subasta. Itinulak niya si Hyla palayo at sinabing, bagamat hindi masama ang kanyang katawan, maaari siyang sumunod sa kanya mamaya. Nagpasalamat si Hyla at sinabing inaasahan niya ang magiging karanasan nila, pero nagulat ang babae sa kanyang nasal ayan nagdilim ang kanyang ekspresyon. Nang biglang may lumitaw sa likod ng ating bida at tinawag siya.
Tinawag siya na boss, isang madilim na aura ang sumambulat sa gilid ni Shen at nakangising matanda ang kanyang nakita. Sumigaw si Hyla at nagsambit ng wow. Sino ka? Huwag kang basta-basta sumusulpot kung saan-saan, muntik na akong mamatay sa takot. Sinabi ng lalaki na maraming magagandang gamit si Shen King at tinanong kung gusto niyang tingnan ang mga ito. Humarap si Shen King at sinabing ipakita niya ang mga ito. Habang ang babae ay galit pa din sa naantala nilang paglalamangan ng ating bida. Iniisip ng lalaki na dahil naging hanggal si Shen King sa paggastos ng 100 gintong barya sa isang trash item, siguradong madali siyang kikita mula rito. Siyempre, inilabas ng lalaki ang isang bantan ng walang kwentang bronze items. Leather na baluting tanso, isang sapatos na patusok na tanso, isang hanging pamana na pilak at isang bulaklak na korona na tanso. Naguguluhan si Shen King kung paano nagkaroon ng kapal ng mukha ang lalaki para ialok ang ganoong basura. Tinanong ng lalaki kung alin ang kukunin niya, ngunit simpleng sumagot si Shen King, wala ni isa. Lahat yan basura. Nagalit ang tindero at sinabing wala raw alam si Shen King sa kalidad. Hinawakan siya sa kwelyo at nagbantang, mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon, bumili ka o bagbog ang aabutin mo. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon nito nang tanungin siya ni Shen King, ganun ka na baka desperado mamatay. Doon na nakialam ang lumalakad na si Hyla, sinabihan ng lalaki na lumayo at binalaan siyang may mga gwardyang nakamasid. Paalala pa niya na bawal ang ganitong klase ng transaksyon sa loob ng auction. Ang mga gwardya ay parang si Biscuit sa Hunter x Hunter na sinaksakan ng sandamakmak na steroids. Nanlamig na lang ang lalaki sa kaba. Agad na tumakbo palayo ang lalaki, habang tinatawag silang lahat na mga walang alam ingot. Nakatitig si Shen sa lalaking kumag na hakluban, sa isip-isip niya na kung hindi lang dahil sa bawal ang makipaglaban dito at baka maban ako sa auction house, siguradong ipapabalik na kita sa respawn point. Pagkatapos, hinarap niya ang lumalakad na lobo at nagtanong, ngayong binili mo na ang singsing, gagawin mo na ba ang kahit anong gusto ko? Sumagot ito, huwag kang masyadong direkta, pero sa isang banda, syempre naman oo habang tinatakpan nito ang muka at kilig na kilig. Sinabi ni Shen King na siya na ang bahala sa perang kikitain nila mula sa pagbebenta ng mga sandata sa auction, tinatayang aabot ito ng hindi bababa sa 800 gintong barya. Nalito ang babae at nagtanong, ibig mong sabihin, gusto mo lang akong manatili rito sa auction buong gabi? Nilinaw ni Shen King, hindi, gusto kong gamitin mo ang itsura mo para maibenta ang mga gamit sa mas mataas na presyo. Para mas malaki ang kita natin. Nagulat siya, hindi makapaniwalang pinapapirmi lang siya roon. Napasimangot ito at nahihiya para sa niyang sarili, sa isip-isip niya na ano bang iniisip ng taong ito. Ang palayaw ko ay Triple Dao Chan, ako ay babaeng pambihira sa lahat ng babae. Gusto niya lang talaga akong magbantay sa auction house. Sa gigil niya hindi siya pumayag na bantayan ito. Pero nang mangako si Shen King na dodoblihin ang bahagi niya sa kita. Biglang lumiwalas ang muka ang cute na tinaas ang kamay niya sa ulo matinding pagsang-ayon sa ating bida at tinanong niya kung saan siya hahanapin pagkatapos maubos ng kanyang binibenta. Habang nakatalikod na, sumagot si Shen King, kapag dumating ang oras, ako ang hahanap sayo. Itinaas nito ang kanyang kanang kamay at nagpaalam. Namula ang babae at kinilig, iniisip na bukod sa pagiging mayaman at matipuno, napakakumpiyansa pa nito sa sarili. Naglalakad si Shen King sa lansangan, alam niyang perpektong desisyon ang pagbili ng singsing na iyon, dahil bihira at mahirap makuha ang mga kagamitan sa lungsod ng Roy. Habang naglalakad naiisip siya alam niya sa sarili niya ang mga bagay sa paligid ng lugar. Sinambit nito sa sarili na ang refining chip ay isang mahalagang material para sa pagbili ng mga nakatagong item matapos marating ang Roy City. Hindi mataas ang drop rate nito, at bago magbukas ang pangalawang mapa, ibinebenta lang ito ng lahat bilang isang gem. Alam niyang walang nakakaalam na malaking impact sa susunod. Ang huling hakbang bago siya pumunta roon ay ang i-upgrade ang kanyang kagamitan. Nakapasok siya sa isang lugar, ito pala ay isang tindahan at nadatna ng isang panday na umiiyak at balisa, at sinasabi sa sarili kung anong gagawin niya ngayon. Nakaupo at hindi alam kung nawala ang kanyang maso at hindi siya makapagtrabaho nang wala ito. Inilabas ni Shen King ang isang maso at tinanong, ito ba ang hinahanap mo?
Nanlaki ang mata ng panday, hindi makapaniwalang natagpuan ito ni Shen King at alam niyang kailangan niya ito. Itinaas ng panday ang maso sa ere na parang isang banal na kayamanan, habang nagpapasalamat. Eksakto, ito ang kailangan ko. Maliwanag na isang lihim na misyon ito, at tinanong siya ng panday kung ano ang nais niyang i-upgrade dahil gagawin niya ito ng libre. Isa itong misteryosong nakatagong event, kung saan ang pagsasauli ng maso ay nagbibigay ng libreng isang upgrade sa kahit anong gamit, dagdag pa ng ating bida na ang pinakamagandang bahagi ay ito. Ang taong ito ay hindi lang nag-u-upgrade, kundi nagbebenta rin ng mga mababang antas na materyales. Ibinigay ni Shen King ang kanyang pana at sinabing i-level up ito hanggang sa max. Sa ganitong paraan, hindi ko na kailangang mag-grind ng mga low-level na halimaw para sa mga materyales. Perpekto ito para sa akin. Sumang-ayon ang panday, at makalipas ang 20 minuto, tapos na ang upgrade. Nakangiting pinagmamasdan ng ating bida ang kanyang nakamit. Nagpasalamat si Shen King, sinabi nito na sobrang bilis at hiningi ang pana upang inspeksyonin. Sinabi ng panday, level 10 na ito ngayon, at kung babayaran mo, aabot ito ng 20 gintong barya. Namangha ang ating bida, ginagalaw-galaw ito at sinabing mas malaki ang ginahawan nito. Ngunit sumagot si Shen King, okay na ang level 10, bibili rin naman ako ng mas magandang isa sa lalong madaling panahon. Masayang tumugon ito sa ating bida at sinabing kung ganoon, inaabangan ko ang iyong susunod na pagbisita sa tindahan. Maya-maya, nasa kagubatan na siya. Simula sa Roy City, antas 20. At ang pinakamataas na antas ng boss ay 60. Medyo mahirap pa rin ito, sa isip-isip ni Shen. Para sa kanyang kaligtasan, nagpasya siyang hintayin munang matapos ang cooldown ng kanyang evolution skill bago magtungo roon. Ang hindi niya alam, may isang taong palihim na nakamasid sa kanya mula sa mga palumpong. Biglang may isang pana na lumipad papunta sa kanya. Isang malakas na bughaw na puwersa galing sa palaso ang papunta sa ating bida. Ngunit naramdaman niya ito agad. Lumiko siya at bahagyang tumama sa pisngi niya ang pana. Napagtanto niyang muntik na siyang tamaan sa ulo. At tinignan niya ang pagtama nito sa puno. Sa anino, isang lalaki ang nagkomento, talagang kahanga-hanga. Siyempre, siya ang lalaking may sombrero. Inamin nitong hindi niya inaasahang maiiwasan ang patalikod na pag-atake. Tinanong ng ating bida na siya yung nasa subastyahan kanina, tama ba? Dagdag pa na sambit ng ating bida, isa itong hindi pagkakaunawaan. Gusto ko lang ang gamit. Ngunit sumagot ang lalaki, huli na para dyan. Itinanong ni Shen King kung ano ang gusto niyang mangyari. Sa halip na sumagot, tumunog ang isang sipol. Mula sa anino, lumitaw ang isang buong pangkat ng mga mandirigma. Pinalibutan ang ating bida habang si Shen King ay nakapansin ng kakaiba. Sa kanyang pwesto nakita niya ang babaeng lobo na sabu-sabunot ng lalaking mukhang ipis, nasasaktang habang nagpupumiglas ito. Tinanong ni Shen kung bakit niyo siya kinakaladkad. Siya ay meron pang pretrabahuhan para sa akin. Ang lalaking nakasombrero ay nagsabi, kung gumastos ka ng 100 gintong barya para makabili ng tanso. Dahil napakayaman mo at marami kang magandang kagamitan, bakit hindi mo rin ibahagi ang ilan sa aking mga kapatid? Humingi ng paumanhin ang babae, ipinaliwanag niyang ninakaw ng mga lalaking ito ang lahat ng kanyang dala. Naluluha habang nahihirapan hawak ang kanyang buhok. Minaliit siya ng matandang lalaki, tinawag siyang hangal dahil inisip niyang ligtas siya dahil lang sa hindi siya bumili ng anuman. Sinipa niya ang babaeng elf at tinawag itong basura dahil sinira nito ang kanyang plano. Sa lakas ng pagtadyak napatalsik ito. Pagkatapos, tumingin siya kay Shen King at sinabing, sa wakas, nagkita ulit tayo, Big Boss. Sa pababang tingin tumugon ang ating bida, sinabi nito na tinutulungan niya ako sa isang bagay ngayong gabi, kaya kasama ko siya ngayon. Dagdag pa ng ating bida na, matitiis kung nakawan ako, pero hindi ko papayagang bastyusan at saktan ang tao sa harap ko. Biglang natahimik ang grupo at tumitig sa kanya. Nagtawanan ng mga ulupong at sinabi ng lalaki na nakabaluti na paghampas sa mga tao. Wala lang yan, panoorin mo kami habang nagpapakita ng isang kapanapanabak na palabas para sa iyo. Ngunit bigla niyang itinulak ang babae sa lupa at napasubsob ito. Susundan pa ito ng hammer fist sa likuran na kinatakot ng elf, umiiyak at sumigaw ito na tulungan siya nito.
Tila naging madilim ang buong paligid at naglabas ng buhay na parang kuryente ang mga mata ni Shenrit na nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa mga kumag. Napalibutan ng tila kuryente ang mga siraulo na kanilang kinagulat. Ang maliit na lalaki na long hair ay nag-alala kung ano yun. Inihahanda na ni Shen King ang kanyang bagong kasanayan ng powerful strike. Sumabog sa paligid ang napakalakas na liwanag na nagbibitak sa hangin. Animoy kuryente na pumapalibot sa buong lugar. Idineklara niya, panahon na para mamatay ang basura. Ngunit biglang sumugod ang lalaking may puting buhok, hindi siya bibigyan ng pagkakataong gamitin ang kanyang kakayahan. Tumalon siya sa likod ni Shen King at maglulusad ng pag-atake gamit ang dalawang punyal, pero sa isang iglap, nagbago ang posisyon ni Shen King, naghanda ng malakas na atake tungo sa kumag at napunta sa likuran niya. Nagulat ito at hindi na nakapag-react. Tumagos ang palaso sa lalaki na parang raket. Ayon sira ang kalahati ng katawan, natulala na lang ito sa bilis ng pangyayari. Napailing lang ang bida at sinabing, sobrang bagal mo. Gulantang ang lalaking may puting buhok, sinubukang lumingon ngunit biglang bumagsak sa lupa. Napaatras ang dalawa pang natitira, takot na takot. Napanganga at nagngit-ngit sa galit ang dalawang kumag, sabay patanag nagsabi ng hayop ka. Paano mo nagawang patayin ang kasama namin? Hiwain niyo siya ng pira-piraso. Ngunit isang simpleng pagpitik lang ng daliri ni Shen Cheng at itinuro sila. Naguguluhan silang tumingin sa paligid, hanggang sa biglang lumitaw ang kanyang mga kopya. Gumamit pala ito ng phantom skill. Mula sa magkabilang panig, dumaan ang mga palaso, tinadtad ang kanilang mga katawan. Bagsak ang dalawa, wala ng buhay. Biglang pumalakpak ang lalaking nakasombrero. Siyempre, hindi ko inaasahan ng mas mababa mula sa isang malakas na tao tulad mo, Shen King. Hindi nagbigay ng reaksyon si Shen King. Pinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Shibusha, ipinaliwanag niyang ang mga umatake kay Shen King ay mga disposable pawns lang. Dagdag pa niya, ginamit niya ang kanyang detection ability kay Shen King at nadiskubre niyang level 15 lang ito. Walang interes si Shen King at sinabing, diretsuhin mo na. Tinanong ni Shibusha, ikaw ba talaga ang number 1 player, Heo Haiwan? Agad itong kinumpirma ni Shen King. Ibinalik ni Shibusha ang 70 fragments at gintong ninakaw niya. Lumapit siya at iniabot ang kamay, nag-aalok ng pakikipagkaibigan. Iminungkahi niya ang pagbuo ng alyansa at pagtatatag ng bagong grupo. Sa pinagsamang lakas nila, aniya, kaya nilang sakupin ang mundong ito at makuha ang sinumang gusto nila. Ngunit malamig lang na tumugon si Shen King, wala akong interes sa ganyang bagay. Tinanong siya ni Shibusha, kung ganun, ano ang gusto mo? Matalim ang tingin ni Shen King nang sumagot, dapat alam mo na, paghihiganti. Nagulat si Shibusha at bahagyang umatras. Sige, kung sakaling magbago ang isip mo, pwede mo akong kontaken. Pero bago pa siya makaalis, nagsalita si Shen King, saan mo balak pumunta? Biglang lumipad ang isang palaso, tumama sa paa niya at napatumpa at sumalampak ang muka sa lupa. Sa kanyang pagbangon siya ay gulat na gulat sa kanyang nakita sa kanyang binti. Sinabi nito kung sino ang sumalakay sa akin. Napatingin siya sa likod ni Shen at sinabi nito isang clone. Kahit na naglulupasay ito sa sakit kanina, nagyabang pa at nagwika sa ating bida na bro. Ayos lang kung ayaw mong makipagtulungan, pero hindi naman kailangang maging magkaaway tayo, di ba? Bukod dyan, panglima ako sa leaderboard. Bumili pa ako ng high-tier insurance sa laro. Kapag pinatay mo ako ngayon, magkakaroon ka ng pulang pangalan. Dagdag na tura nito habang nakangisi. Sinabi nito habang nasasaktan kung alam ba ng ating bida kung magkano ang magkaroon ng pulang pangalan. Sa kanyang pagsasalita, napahinto ito nang biglang tumalon ang isang clone sa kanyang harapan. Pinalibutan siya ng mga ito at inilabas ng ating bida ang lahat ng bughaw na kulay sa paligid. Sinabi nito na ano naman kung magkaroon siya ng pulang pangalan. Alam mo ba kung ano ang taong pinakaayaw ko sa lahat? Tumugon naman ito na kung ano. Nang kinakabahan, sumagot ang ating bida na ang mga walang kwentang traidor na nagkakanulo sa kanilang mga kakampi, ay katulad ng mga kaaway ko. Tinutok ng ating bida ang kanyang palaso habang umiilaw ng kahel ang kanyang mga mata tungo sa hangal. Nagsabi naman ng ito ng sandali lang. Hindi alam ang gagawin, pinagpapawisan. Pero walang wait sa ating bida, tuluyan niya ng pinakawalan ng kanyang atake na nagsanhi ng pagsabog na parang isang bulkang sumabog sa paligid.
Napasigaw na lang ang kumag. Isang malaking pulang notifikasyon ang lumabas. Ang manlalaro na si Chao Jiu Wenge ay pinatay si Shibu Sha. Kinaluluburan, Dark Knight Forest, gantimpala 50,000 na ginto. Biglang naglabasan ang mga notifikasyon sa lahat ng manlalaro. Isang lalaki ang napasigaw, "What the heck?" Sa paligid, may isang manlalaro ang napabulalas. Ang nangunguna sa leaderboard, may pulang pangalan. Agad namang tumugon ang isa pa, ang lalaking yan, walang awa. Wala siyang pag-aalinlangang pumatay ng nasa top 10. Dagdag pa niya, lahat ng top players ay mga VIP sa larong ito. Hindi basta-basta pinapatay. Samantala, sa kabilang banda, nagbunyi ang ibang mga manlalaro. Ang mga kumag ay nagsisigawan, tuwang-tuwa sa kanilang nakita. Isang lalaki ang may pulang buhok at may couple ang nagsambit na ito na ang pagkakataon natin para kumita ng malaking halaga. Kung magtutulugan tayo siguradong matatalo natin ang mga manlalaro sa leaderboard. Samantala, bumalik ang eksena sa ating bida. Tahimik siyang nakatingin sa kanyang system screen, kita sa kanyang mukha ang dismayado niyang ekspresyon. Matalim ang kanyang tinig nang sabihin niya, nakakadiri. Dagdag pa niya, kapag ang mga karaniwang manlalaro ang namamatay, baliwala lang. Pero kapag isang manlalaro sa leaderboard ang namatay, malalaman ito ng buong server, at magiging wanted sila. Muling nagsalita ang ating bida, kahit saan ka pumunta, kapangyarihan at pera pa rin ang pinakamahalaga. Napailing siya, ramdam ang matinding inis sa laro. Bigla na lang siyang tinawag ng babae na may 2 dambuhalang bundok sa laki. Nagtanong ito kung, bakit hindi ka pa umaalis? May babala si Hyla na, habang tumatagal, mas lalong nagiging delikado ang sitwasyon mo. Ang 50,000 gold na patong sa ulo mo ay parang pumatay ng isang boss. Malamang, susugurin ka na ng mga players. Matalim ang tingin nito habang nagpatuloy, kung hindi ka aalis ngayon, baka huli na ang lahat. Ngunit sa halip na magmadali, lumapit lang ang ating bida at ngumiti ng bahagya. Bakit ka nagmamadali? Aniya, hindi pa kita nababayaran sa pagtulong mo sa akin. Inabot niya ang 400 gintong barya kay Hyla. Salamat sa tulong mo, wika niya. Nagulat si Hyla nang makita ang dami ng gintong barya. Pumikit siya sandali, at sa kanyang paligid, tila nagliwanag ang mundo. Napangiti ito bago tumugon, maraming salamat. Kung makakaipon pa ako ng kaunti, sa wakas, makakalaya na ako. Napakunot-nuo ang ating bida nang marinig iyon. Paglaya, Anya, gulat sa narinig. Tinanong ng ating bida, pinupursa ka lang ba para gawin ang ganitong mga transaksyon? Biglang sumanghal si Shen, bumibigat ang kanyang boses. Magsabi ka ng totoo. Sino ang pumipilit sa'yo? May iba pa bang biktima bukod sa'yo? Napatingin ang babae sa kanya, halatang nag-aalangan. Sandali siyang tumahimik, bago inilayo ang tingin at mahina ngunit malinaw na nagsalita. Kami ay nagtatrabaho sa isang korporasyon, tinatawag itong Rising Sun. Napakunot-nuo ang ating bida. Rising Sun, bulong niya sa sarili, nagulat sa narinig. Hindi maaari, iyon ang aming korporasyon. Agad siyang lumapit, ngunit bago pa siya muling makapagtanong, bahagyang yumuko ang babae at mahina ngunit seryosong sinabi, paumanhin, iyon lang ang kaya kong sabihin. Bakas sa kanyang mukha ang kaba habang nagmamakaawa, pakiusap, huwag mo na akong tanungin pa. Napahinto si Shen. Tahimik siyang napayuko, halatang nag-iisip. Pumikit siya sandali, saka bumantong hininga. Fine, aniya sa mababang tinig. Kung ayaw mong sabihin, hindi kita pipilitin. Ngunit bago pa siya makalayo, biglang lumapit ang babae at malambing siyang hinalikan sa pisngi. Nanlaki ang mga mata ni Shen. Hindi pa siya nakakareact nang bigla siyang niyakap ng babaeng elf. Parang isang panaginip ang eksena, tila may kumikislap pang mga ilaw sa paligid nila. Namula ang ating bida, hindi inaasahan ang ginawa ng babae. Sa malambing na tinig, sinabi nito, salamat sa pag-intindi sa akin, sisiguraduhin kong mababayaran kita sa pagliligtas mo sa akin sa hinaharap. Bago pa siya makapagsalita, tinitigan siya nito ng may bahagyang pamumula sa pisngi, kasabay ng isang pilyang ngiti. Ikaw ang aking bayani. Umalis na ang babae, at napatingin na lang ang ating bida sa direksyong tinahak nito. Mahina siyang napabuntong hininga bago marahang sambit, itong babaeng ito. Bumalik sa kanyang isipan ang sinabi nito. Sa ating korporasyon,
ang tanging tao na maaaring gumawa ng ganitong malulupit na gawain ay malamang ikaw, Xiao Tian. Kahit hindi ikaw, siguradong isa sa mga tauhan mo ang may gawa nito. Humigpit ang kanyang kamao. Kapag nakabalik ako, aalamin ko ang katotohanan. Habang abala siya sa pag-iisip, isang anino sa itaas ang tahimik na naghahanda ng pag-atake. Isang naglalagablab na bowl ang apoy ang iniipon nito, unti-unting lumalaki at nag-iinit sa kanyang mga kamay. At sa isang iglap, pinakawalan ito. Isang rumaragasang apoy ang bumalat sa hangin, mabilis na tumungo sa kinalalagyan ng ating bida. Napansin agad ito ni Shen. Nang lingunin niya ang paparating na atake, nagninangas na ang buong paligid. Ngunit sa halip na mataranta, isang bahagyang ngiti lang ang lumitaw sa kanyang labi. Sa isang mabilis na kilos, sinalo niya ang nag-aapoy na bola gamit lamang ang kanyang kamay. Walang bakas ng kaba, walang pag-aalinlangan. At sa isang iglap, itinapon niya ito patungo sa gilid ng lambak na parang wala lang. Mukhang magiging masaya ang araw kung ngayon, malademonyong sambit niya, nangangislap ang mga mata. Biglang, click, isang tunog ang narinig niya mula sa kanyang kanan. Mula sa di kalayuan, isang grupo ng mga lalaki ang biglang sumugod, mabilis na dumudulas pababa sa kanyang kinatatayuan. Dahan-daang itinaas ni Shen ang kanyang kamay, at sa isang malupit na ekspresyon, hinagkan ng kanyang daliri ang maskara. Napakaraming hanggal, ang naghahanap ng kanilang kamatayan, aniya, malamig ang tinig habang isinusuot ang maskara. Sa hindi kalayuan, isang pamilyar na boses ang pumailan lang. Boss! Napalingon siya. Si Cheng iyon, nakangiting winuwagayway ang kanyang kamay na tila walang pakialam sa tensyon sa paligid. Naghanda si Shen at isinuot ang kanyang maskarang tigre at tulamon sa kinaluluguran ni Cheng. Sinabi ng ating bida kung tinatalo na siya ni Cheng ngayon. Nagulat si Cheng at mabilis na itinanggi ang sinabi ng ating bida. Nagkakamali ka, hindi lang ito isang simpleng pagkakaunawaan, sagot niya. Gusto lang kitang tulungan. Nagtaka naman ang ating bida. Tulungan? Anong ibig mong sabihin? Sa halip na sagutin siya ng diretsyo, sumigaw si Cheng sa kanyang mga kasamahan. Ano pang ginagawa niyo dyan? Pakalmihan niyo ang ating nakatatandang kapatid. Agad namang lumapit ang lahat at sabay-sabay na yumuko bilang pagpapakita ng respeto sa ating bida. Napataas ang kilay ng ating bida at napabulalas. What the heck? Anong ginagawa niyo? Doon naman biglang sumingit ang isang mayabang na kumag. Itinaas niya ang kanyang daliri at mayabang na nagsalita. Sa aming Snake Gang, may isang hindi mababali na patakaran, kung may lumapit sa amin ng walang pahintulot, babanatan namin hanggang mamatay. Hindi napigilan ng ating bida ang matawa. Nakakain ka ba ng litid ng dragon o kung ano paman? Saan mo kinukuha ang tapang mong yan? Paano kung totoong eksperto ang makaharap mo? Ngumiti lang ng manipis ang kumag, saka pumikit na parang walang pakialam. Kung makatagpo ako ng tunay na eksperto at mapatambo ko siya, kukunin ko ang lahat ng kanyang impormasyon at ibibigay sa iyo. Tumingin siya sa ating bida at muling ngumiti. Kahit anong mangyari, ako pa rin ang tunay na eksperto. Napatingin si Shen kay Cheng nang may halong pag-uusig at nakakalokong ngiti. Bigla na lang naging loyal ang taong ito. Ang bilis naman, aniya. Ngunit hindi na rin siya nagulat kahit nasa katamtamang antas lang ang kanyang lakas, nagawa niyang bumuo ng sarili niyang gang. Samantala, hinarap ng ating bida si Cheng at nagsabi, lubos akong nagpapasalamat sa iyong kabutihan, pero pababalaykan mo na ang mga tao mo. Ang kaguluhang ito ay akin, at ako mismo ang mananagot sa gulong ginawa ko. Tumingin si Cheng sa ating bida na may halong pag-aalala. Paano ito? May alam akong isang lugar kung saan ka maaaring magtago nang walang makakakita sa'yo, alok niya. Ngunit agad namang tumugon si Shen. Hindi na kailangan. Matalim ang kanyang tingin nang idagdag niya, gagamitin ko ang pagkakataong ito upang magpadala ng mensahe sa pamilya Guan. Nagbago ang ekspresyon ng ating bida, naging madilim at puno ng paninindigan. Ang pagtatangka nilang tugisin ang aking pulang pangalan ay tulad ng pagsusugal na hindi nila kakayanin. Lahat ay nakatingin ng may paghanga ay kinilig. Nagsigawan sila na Big Brother. Ang nakakatandang kapatid ay malakas, lumaban hanggang kamatayan. Masayang itinaas ng mga tao ang kanilang mga kamay, handang sumugal para sa ating bida. Sa likod niya, may isang nagmamasid at tahimik na inuusisa siya.
Isa pala itong kalbong macho na biglang nagsalita, hindi ba sobra ang 50,000 ginto? Mula sa likuran ng kalbo, isang lalaki ang lumitaw na may madilim at malamig na ekspresyon. Agad na pinagpawisan si kalbo at tila kinabahan. Sa isang iglap, isang napakalakas na suntok ang nagpayanig sa lupa, bumaon ang ulo ng kalbo sa sahig. Ang may kagagawan nito ay isa sa mga miyembro ng Snake Gang. Tinapos ko na ang kalbo na nagtatago sa likod ng puno, aniya. Napangiti si Cheng at pinuri ang lalaki. Habang naglalakad, ipinagmamalaki ni Cheng na naasikaso na nila ang mga mahihina. Biglang napahinto ang ating bida. Umapoy ang kanyang mga mata nang mapansin niyang tuluyan nang natalo ang mga tauhan ni Cheng. Gamit ang isang summoning skill, isang lobo ang kanyang pinatawag, tila isang surveillance wolf na ginamit niya upang makita ang sitwasyon sa paligid. Doon niya nakita ang 3 taong walang awang binubugbog ang mga tauhan ni Cheng. Ibig sabihin, ang mga natira ay malamang na mas bihasa, bulong ng ating bida. Habang nag-iisip siya, biglang sumingit si Cheng at nagtanong, may problema ba? Tinanong siya ng ating bida, sigurado ka bang hindi ka aalis? Kung tama ang hinala ko, ang huling tauhan mo ay napatumba na. Hindi maaari, sagot ni Cheng, sabay malakas na pagsipol habang nakatingin sa direksyon ng kanyang mga kasama. Ngunit walang sumagot, tanging malamig na hangin at nakakabinging katahimikan ng bomb-alot sa paligid. Nanlumos si Cheng. Hindi, patawad, Shen, sambit niya na may kalungkutan sa kanyang tinig. Tumingin siya sa ating bida at tinanong, ano na ang gagawin natin ngayon? Sa halip na sumagot, sumipol ang ating bida. Sa isang iglap, isang grupo ng mga lobo ang agad na tumakbo patungo sa kanila. Nagulat si Cheng at agad na naghanda, galit na sinabi, mga hayop. Ngunit pinahinto siya ng ating bida, dahilan upang mapa-address si Cheng at magtaka. Lumapit ang ating bida sa isa sa mga lobo at hinimas ito. Dinala ko sila rito para maging tagasuri, paliwanag niya. Napahanga si Cheng. Boss, halos isa kang buong hukbo mag-isa. Inilapit ng ating bida ang kanyang ulo sa lobo, pumikit, at nagsabi, itong mga maliliit na lobo ay hindi malakas sa labanan, pero ginagamit ko sila upang magmatsyag. Dito na ipakita ang tunay na kakayahan ng ating bida, na ipapadala sa kanya ng mga lobo ang lahat ng kanilang nakikita sa paligid. 76 ang dumating, 2 na lang ang natitira, tahimik niyang binanggit. Napamulagat si Cheng. Grabe, kuya, sino ba talaga ang tunay na mangangaso dito? Binalik ni Cheng ang tingin sa ating bida at seryosong sinabi, may mali rito, hindi maaaring ang aking mga tauhan ang tumalo sa kanila. Ang mga phantom ko ang tumalo sa mga player, sagot ng ating bida. Ipinakita niya ang kanyang mga clone, na mula sa itaas ay walang habas na pinapana at tinutusok ang mga kaaway. Gamit ang iba't ibang malalakas na kasanayan, nilipol ng mga clone ang 74 na players. Nalungkot si Cheng at inamin, napakagaling mo, nakakahiya, halos hindi man lang namin nagawang lumaban. Sa gitna ng katahimikan, isang malamig at matigas na tinig ang palm unit sa hangin. Maganda ang pag-aalala mo sa iyong mga kasama, pero huwag mong sabrahan. Kung hindi ka magsasanay at mauwi lang sa paghila pababa sa lahat sa isang kritikal na sandali, mahihirapan kayo. Habang ang tinig na iyon ay papalapit sa ating bida at biglang lumitaw ang 2 tao, suot ang lilang kasuotan, bomb-alot ang presensya nilang puno ng misteryo. Isang kakaibang enerhiya ang lumaganap sa paligid. Sinabi ng lalaki na ang hirap mong hanapin, dagdag pa nito na marami palang promroprotekta sa'yo. Ang ating bida ay napalingon sa 2 kumag, ginamit nito ang Witness Finder. Napag-alaman ng ating bida na ang lalaki ay nasa ranggo na 23 level 8 na ranger tinatawag na Cruel King. Habang ang babae ay nasa pang-8 ranggo ito ay level 10 isang summoner na nagngangalan na Haiji. Hindi na nagtaka ang ating bida na ang 2 ay nakasurvive. Si Yang Cheng ay itinulak ng ating bida sinabi na ito ang iyong oras para magpakitang gilas. Nagtanong naman ito kung siya lang ba mag-isa. Sinabi ng ating bida kung matatalo mo ang 2 nasa harapan natin ang ranggo mo ay tataas. Nakatingin ang ating bida kay Cheng nang nag-iisip sinabi nito sa sarili na panahon na para subukan ito, upang malaman kung magagamit ka sa mga kritikal na sandali. Kinakabahan ngunit pumayag si Cheng at sinabing iwanan sa kanya ang 2 kumag.
Si Cruel King ay nagsalita ng may pagyayabang na may isa pang ranger. Nagtataka ako kung kaninong palaso ang mas mabilis, sa akin o sa kanya. Naglalakad papalapit ang mga hangal. Nagsabi naman si Yang Cheng na lumayo kayo kung hindi aatake ako. Kinakabahan ngunit handa habang nakatikim ang mga kamay tila handa makipagbalagbagan. Sinabi ng babae na sa tingin niya ang totoong eksperto ay ang lalaking nasa likuran. Nagtataka siya kung bakit siya magpapadala ng aso para subukan siya, yabang na sambit nito. Ngumisi ito at sinabihan ng lalaking kumag ang ating bida na isa siyang duwag. At sambit nito sa kasamahan na panuurin mo kung paano ko putulin ang ulo ng isang general, habang dinuduro si Shen. Kalmado namang sumanghal ang ating bida matalim na titig lang ang kanyang ibinalik. Sumigaw si Cheng na masyadong mayabang ang dalawang kumag. Dumausdas ito papasugod sa dalawa ng galit at sinabi nito na siya ang leader ng Green Snake gang tuturuan niya ito ng mga leksyon. Nang biglang napasigaw ito, isang kalimbahing ilaw na butas ang lumabas at isang tila bato na kamay ang lumitaw hawak na nito si Cheng na nagkaroon ng 300 na HP na kabawasan sa kanyang buhay. Duguan agad ito sa isang iglap. Gawapla ito ng babaeng kumag habang nakataas ang mga daliri nito isang lilang kulay na liwanag ang lumabas at sinabihan siya manahimik isang mahinang nilalang. Ito pala ang kanyang skill na summoning isang shadow giant. Habang hawak ng kumag si Cheng, biglan na lang binalot ito ng liwanag na kulay bughaw. At inilabas nito ang lakas ng rampaging giant, isang nakakakilabot na enerhiyang parang kuryente ang bumalat sa paligid. Isang nakakatakot na sigaw ang umalangaw, nagpang-inig sa kapaligiran. Sa isang iglap, winasak nito ang summon ng babae sa isang simpleng pag-angat ng mga braso. Mula sa itaas, sumugod si Cheng gamit ang buong lakas, kasabay ng isang malakas na sigaw, mamatay ka. Ngunit sa halip na mataranta, nanatiling kalmado ang babae habang nakatayo, samantalang ang lalaki ay umatras palayo, waring may pangamba. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, muling lumitaw ang isang nakakasilaw na lilang liwanag. Napahinto si Cheng sa kanyang nasaksihan. Isang dambuhalang bato na may anyong tao ang biglang lumitaw, napalibutan ng kumikislap na lilang enerhiya, tila isang madilim na kapangyarihan ang bumubuhay rito. Hindi makapaniwala si Yang Cheng sa kanyang nakikita. Iniisip niya kung paano nangyari ito sa kabila ng kanyang power boost, wala itong naging reaksyon kahit kaunti. Tumigil ito sa kanyang alaga at sinabi na ang aking shadow giant ay may pinakamalakas na depensa na walang sinumang makakabali. Kaya nitong umatake at magtanggol. Ito ang kapangyarihan ng isang shadow summoner. Sa nagaganap na harapan sa di kalayuan nagsalita ang ating bida sambit nito na interesante. Ang abilidad na yon ay totoong nakakamangha. At dagdag pa ng ating bida sang-ayon ka ba dyan, Cruel King? Nagulantang ito at nagulat dahil hindi niya akalain alam ng ating bida na nasa likod siya nito. Pinagpawisan nito at kinabahan. Sa isip-isip niya na imposible. Gumamit ako ng epic skill para mag-teleport sa likuran niya, habang siya ay malalim na nag-iisip. Biglang may presensya siyang napansin mula sa itaas. Nakita niya ang mga kulay bughaw na siluweta, na patungo sa kanya. Hinawakan siya ng isa sa mga ito at isinubsob sa lupa. Bagsak ang baba habang nakasabunot ang clone ng ating bida. Sa harapan niya si Shen sinabi nito na manahimik ka lang dyan at humiga. Pagkatapos ko manood dito sa palabas isusunod kita ng dahan-dahan. Sa paligid isang subukan na pala ng lakas ang nagaganap. Matitinding shockwave sa paligid. Makikitang sumasabog ang matamaan ng kanilang lakas. Napasigaw si Cheng at tumalsik papalayo sa halimaw. Isang malakas na pagbagsak sa lupa, habang binabawi ang kanyang lakas, napamura ito at sinabi na natalo siya sa palakasan. Bago pa siya makatayo sumulpot ito sa kanyang harapan. Isang suntok pabagsak ang tumungo kay Cheng, ngunit mabilis na nakailag ito. Sinabi nito na buti na lang mas mabilis ako dito, pero laking gulat niya nang biglang sa ilalim niya may mga batong humawak sa kanya at iniangat siya sa ere. Napawaw na lang ito. Sinigawan ni Cheng na masyado kang manderaya. Makikita ang halimaw na napahaba ang kamay at dinukot pababa si Cheng. Habang hirap si Cheng sa mahigpit na pagkakahawak, napalingon siya sa babae na nagsalita na kung bakit mo isinusugal ang buhay mo ng ganito. Isang maliwalas na ngita ang makikita sa babae sinasabi nito na pula ang pangalan niya. Paano kung magtulungan tayo at pabagsakin siya? Hahatiin natin ang 50,000 gintong barya, ayos ba?
Buong tapang na nagsilte si Cheng at sinabi nito na kumain ka ba ng masyadong maraming peach. Hindi ko kailanman ipagkakanulo ang aking mga kapatid. Hindi pa kasama dyan na siya ang nakatatandang kapatid na kinilala ko. Ang isang tao ay dapat may prinsipyo. Sumanghal ito, itinaas ang braso, mayabang na sinabi na, sige na nga, kung ayaw mong sumali, di huwag. Pero kung gusto mo akong kalabanan, hindi ba yan medyo sobra na? Malumanay itong nagsambit, ngayon ay dadalhin na kita sa respawn point. Kasabay nito, naghanda ang halimaw at itinaas ang kaliwang braso. Sa isang iglap, bumagsak ito ng ubod ng lakas sa kinaroroonan ni Cheng, nagdulot ng matinding pagyanig sa lupa. Isang nakakasilaw na liwanag ang kumalat sa paligid, waring nilalamon ang lahat ng nasa paligid nito. Si Cheng, na nasa kanyang rampaging form, ay namutla ang mga mata nang maramdaman ang matinding puwersa ng isang malakas na atake. Hindi niya na nagawang lumaban pa at tuluyang bumagsak sa lupa, wala nang malay. Sa kanyang pagbagsak, isang mapanuksong ngiti ang sumili sa labi ni Haiji. Tumingin siya kay Cheng at mayabang na sinabi, isipin mong may natitira ka pang hininga, sige. Dahan-dahan siyang lumapit, tila isang mandaragit na tinatakam ang biktima nito. Ngunit, imbes na si Cheng ang tapusin, nilagpasan lang siya nito. Sa halip, humarap siya sa direksyon ng ating bida at malamig na sinabi, panoorin mo kung paano ko siya haharapin. Subalit bago pa siya tuluyang makalagpas, bigla siyang napahinto. Nagulat siya nang maramdaman ng mahigpit na pagkakahawak sa kanyang paanan. Isang mahina ngunit matatag na boses ang narinig niya. Tumigil ka, at huwag kang gumalaw. Makikita ang ating bida na nakaharap na sa lilang golem. Nagulat si Shen nang nakita niya ang nagaganap sa malayo. Napangiti ito. Habang ang babae naman ay nabadtrip sa kinilos ng Cheng, sinabi nito na talagang nakakairite ka. Isang malakas na sipa ang pinakawalan nito tungo kay Cheng, sa lakas ay tumilansek ito papalayo. Kasunod dito hamarang ang golem kay Cheng. At inutusan ito ng babae na durugan si Cheng para sa kanya. Sa ilalim makikita si Cheng na nakalupasay habang ang golem ay naghahandang tapokan siya. Kahit nangangatog at hirap pinipilit nitong tumayo, napamura ito sa sakit na nararamdaman. Isang mabilis na liwanag na kulay ginto ang tumungo sa golem na nagsanhi ng pagkabutas nito. Wasak ang katawan ng halimaw. Si Cheng ay nabigla pero alam niya kung kanino ito nanggaling. Lumingon ito sa ating bida. Ang babae ay nanigas at nanlamig, hindi makakilos sa nasaksihan, napasambit na lang ito ng imposible. Makikita ang halimaw na bato ay naglaho sa himpapawid. Habang naglalakad, napahinto si Haiji at bahagyang sumimangot. Sa hindi maipaliwanag na kaba, napatingin siya kay Cheng at malamig na sinabi, tinalo niya ang aking shadow giant sa isang galaw lang, sino ba talaga siya? Kasabay nito, biglang dumilim ang kanyang ekspresyon. Nanlalamig ang kanyang katawan nang marinig niya ang malamig at malalim na tinig na nagmula mismo sa kanyang likuran. Huwag mo akong tanungin ng pang-engget na tanong, okay. Isang matigas na boses ang bumungad sa kanya. Bukod sa akin, sino pa ba? Mabilis siyang napalingon, puno ng gulat sa kanyang mukha. Kailan ka pa nasa likuran ko? Biglang naglabasan ang buhay na aura ng ating bida, isang nakakabinging presensya na pumuno sa paligid. Matalim ang tingin niyang nakatutok kay Haiji, puno ng awtoridad at galit. Ang lakas ng loob mong trituhin ng ganito ang tauhan ko. Bawat salitang binitiwan niya ay nagpadama ng matinding pananakot. Alam mo ba kung ano ang magiging kapalit niyan? Sa narinig niyang iyon, hindi na napigilan ni Cheng ang sarili, napaiyak siya. Hindi niya akalaing ipagtatanggol siya ng ganoon. Samantala, nanginginig si Haiji. Hindi siya makapaniwala sa presensyang nasa harapan niya ngayon. Sa nanginginig na tinig, muli siyang nagtanong, sino ka ba talaga? Anong level mo na? Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na imposible ito. Hindi maaaring magkaroon ka ng ganitong uri ng kapangyarihan. Sa malayo, nakamasid si Cheng habang tahimik na pinakikinggan ang pag-uusap ng dalawa. Nag-usisa ang ating bida, talagang kailangan mo ba ang pabuyang nasa ulo ko? Napangisi si Haiji at walang pag-aalinlangang tumugon, syempre, ito ang puhunan ng guild ko. At higit pa riyan, malapit na itong dumiretso sa bulsa ko. Kasabay nito, sinubukan muli ng kumag na gumamit ng kanyang aninong kapangyarihan. Mula sa ilalim ng ating bida, lumitaw ang isang itim na lila na nagmistulang mga kamay na handang humawak sa kanya. Habang nangangisi,
Tumawa si Haiji at mapanuksong sinabi, kahit gaano ka kalakas, hindi ka makakatakas sa aking Shadow Swamp. Sa bilis ng pagbawas ng iyong buhay, mamamatay ka sa loob ng 5 segundo. Ngunit sa halip na magpanik, kalmado lang na tumingin sa paligid ang ating bida, tila sinusuri ang sitwasyon. Nababalutan siya ng matingkad na lilang enerhiya, ngunit wala ni bahagyang takot sa kanyang mukha. Habang patuloy siyang nababawasan ng pa-300. Interesante, bulong niya, kasabay ng isang manipis na ngiti. At sa isang iglap, lumabas siya mula sa Shadow Swamp na para bang wala lang nangyari. Habang naglalakad palayo, malamig niyang sinabi, hindi sapat na kahanga-hanga. Nanlaki ang mga mata ni Haiji at agad siyang pinagpawisan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Samantala, itinapat ni Shen ang kanyang pana kay Haiji at malamig na nagtanong, meron ka pa bang tinatagong pandaraya? Nataranta ang kumag at mabilis na iginalaw ang kanyang ulo sa kaliwat kanan, nagmamadaling sumagot, wala na. Wala na akong tinatago. Biglang naalala ng ating bida ang nakaraan sinabi nito sa sarili na ang Heiki, isa sa pinakamalakas na guild bago ang muling pagkakatawang tao. Si Xiao Tian ay mabilis lang naka-level up sa simula dahil kumapit siya sa paa ni Heiki, ginagastos ang pera upang makakuha ng magagandang mapagkukunan. Habang nakatutok pa rin ang pana kay Haiji, nagsalita ang ating bida, sa totoo lang, ayaw kitang patayin. Ngunit may pagpipilian siya, pwede kang pumili, bibigyan kita ng doble ng halagang hinahabol mo para makabuo ng isang guild at gawin ang isang bagay para sa akin, o kaya ipapadala na lang kita agad-agad sa respawn point. Pinagpawisan si Haiji, nangangamba, agad siyang tumugon, pipiliin ko ang una. Napangiti ang ating bida at tumalikod, mabuti. Ipapadala ko ang pera mamaya. Bago tuluyang lumayo, dinugtungan pa niya, gamitin mo ang perang ito upang bumuo ng isang guild. Tungkol sa pangalan, tawagin mo itong Lingyun Guild. Nanlaki ang mga mata ni Haiji, hindi makapaniwala sa narinig. Ikaw, sana panindigan mo ang sinabi mo. Sagot niya, halatang nahihiya ngunit may kaunting pag-asa. At sa isang iglap, naglaho na ang kumag. Lumapit naman ang ating bida kay Cheng, na nakahandusay pa rin sa lupa. Inabot niya ang isang recovery potion at pinainom ito. Tinanggap naman ito ni Cheng at agad na nilagok. Salamat. Nang maramdaman niya ang muling pagbalik ng kanyang lakas, agad siyang tumayo, itinataas ang kanyang mga kamay na parang isang timang at buong siglang sumigaw, ganap na nabuhay muli. Ngunit mula sa kanyang likuran, malamig na nagsalita ang ating bida, ngayong nakarecover ka na, tapusin mo ang trabaho. Nagulat si Cheng at napakunot noo. Anong trabaho? Tanong niya. Itinuro ng ating bida ang isang lalaki na kasalukuyang hawak ng kanyang mga clones. Sayo na ang lalaking yun. Dahan-daang nilingan ito ni Cheng. Pagharap niya, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, isang madilim, malamig, at puno ng paghihiganti na anyo, tila isang demonyong gustong bumawi. Lumapit siya kay Cruel King, na ngayoy nanginginig sa takot. Kitang-kita sa kanyang mukha ang kaba habang pinapanood niyang papalapit ang mga hakbang ni Cheng. Kanina, nagyayabang ka, di ba? Malamig na sambit ni Cheng habang naupo sa harap niya, may kasabay pang mapanuksong ngiti. Itinaas niya ang kanyang kamay, nagpakawala ng nakakasilaw na liwanag, at seryosong. Bamulong, tandaan mo ito, pre, wag mo nang tatargetin ang aking nakatatandang kapatid. Nagmakaawa si Cruel King, maghintay. Pakiusap, ngunit huli na. Sa isang iglap, pinakawalan na ni Cheng ang kanyang atake. Ang sigaw ni Cruel King ay umalingaw sa buong lugar. Isang notifikasyon ang lumabas sa harapan, ipinahahayag nito na si Yang Cheng Sanxiao ang presidente ng Green Snake Gang. Tumaas sa hagdanan ng ranggo, itinaas ang ranggo mula ika-26 hanggang ika-22. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Shen. Sana ay nagustuhan ninyo mga kazens, lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at sana ay na-enjoy ninyo ito. Huwag kalimutan mag-abang sa mga susunod na update. Mag-subscribe sa ating channel, at i-share ang ating video. Maraming salamat mga kazens at mag-iingat po kayong lahat.